Duterte. Alam niyo po mga bossing, ito ibang topic ito. Pangalawang topic natin to. Kasi meron lang tayong 4. No? Etong si Duterte, mga kababayan, tingin ko ang magsasabit talaga dito sa International Criminal Court, mga boss, Chief Amo Sir, etong si Kibuloy, mga bossing. Bakit to? Pakinggan ho natin ito. Tama itong maririnig natin sa video eh. Ito po, mga kababayan, siya ay galing ho dyan. Rodrigo Duterte maaring sumabit sa pagtatago ni Apollo Kibuloy. Bakit po, mga bossing, na mukhang si Kibuloy pa ang magpapahamak at lalong magdidiin kay Duterte para makapasok ng tuluyan talaga ang International Criminal Court? Ito po, pakinggan nyo pong maigi, mga kababayan. Ipe-play ko mag-submit to the power of the court and the judicial system. Otherwise, hindi ba ironic yun? Kung wala siyang trust sa ating judicial system, pwede gamitin ng argumento ng International Criminal Court para magkaroon ng jurisdiction kay Duterte. Kasi di ba si Kibuloy at 10 ng kanyang mga kampon doon sa kanilang ewan ko ba kung anong samahan yun? Samahan ng sumusuporta sa nagtatago, mga kababayan. Hindi na ho sila naniniwala sa batas eh. Inom kayo. Cranberry juice. Baka sabihin ni YouTube, umiinom ng alak yun ha. Hindi, cranberry juice lang po ito, mga kababayan. Di ba nga, yung mga kasamahan at yung 10 ng kasamahan ni Kibuloy doon, hindi na naniniwala sa batas ng Pilipinas, mga bossing. No, so ito, yung sinasabi, sino ba yung speaker na to? Si Prof. Antonio Contreras, mga kababayan, baka mas lalong malintikan si Duterte dyan. Kasi kung sinasabi nyo na wala ng gana, wala ng visa, ano po, itong judicial system ng Pilipinas, kailangan na namin pumasok dyan. Pwede na kami pumasok dyan. Di ho ba? Ipatuloy natin, mga kababayan. Hindi pala, sa kanyang kaalyado, hindi pala nag-work sa inyong judicial system. O hindi kami ngayon may jurisdiction sa iyo. So hindi niya alam, nakakasama pa doon sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. Totoo, mga bossing. Di ba? Isa sa dahilan para talagang makialam na ho ang International Criminal Court, pag hindi na gumagana ng maayos. Si Kibuloy, best friend niya pa yon. Best friend ni Duterte. O ano sasabihin ng International Criminal Court? Best friend mo na nagsasabi. No? Wala nang saysay ang judicial system ng Pilipinas. So pwede na kami pumasok sa inyo. No? Pwede na namin usisain, imbestigahan kung ano talaga yung nangyari. Pero nag-iimbestiga na nga ho, mga kababayan, simula pa nung December Yan po ay galing kay dating Senador Trillanes, mga bossing. Ano po? At sinegundahan naman po ng attorney na konektado po sa International Criminal Court na si Cristina Conti, mga bossing. Kaya sabi ko, itong talagang June, July, August na ito, although hindi pa nangyayari, sabi ko sa sarili ko, malamang ito, totoo talaga to no? Tapos, kung susundan nyo pa din po yung sinasabi ni Bato, meron akong kumpare, meron akong kaibigan na ganito, tinulungan ko para tuloy-tuloy yung pagsisilbi niya. No? Kahit administrasyong Duterte na ang nakaupo, ikaw pa ang huhudas sa amin. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang merong katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Dahil ito, apektado talaga sila Bato Ano po, tsaka yung panggagalaite at panggigigil ni Bato. Sige na, pusasa mo ko sa mga Trillanes. Baka po hindi na maabutan ni Spencer yan. Ang ilang ubo na lang yun, wala na, tapos na. No? Huwag mong diinan yung ubo mo, ha? Huwag mong diinan, baka mamaya lumabas lahat yan. So, sa madaling salita ho, mga kababayan, mas dinidiin pa ni Kibuloy itong si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Kasi lalong pinapalakas ngayon ang argumento na wala tayong rule of law. Pag ganyan.
Kung mismo si Pastor Kibuloy nagsasabi, wala niya pwedeng pagkatiwala ng korte natin. But it's really interesting because he said contradictory things. He said na hindi siya pauhuli ng buhay. Pero ngayon, sabi niya, sa korte lang ng Pilipino. Ano ba ang korte na nag-issue ng warrant of arrest sa kanya? Pilipino. Ganyan ho kasi yung mga DDS na yan, mga kababayan eh. Pag papabor sa kanila, gumagana ang justice system. Pag hindi po mapabor sa kanila, hindi gumagana ang justice system. Ano ho, ganyan sila. Kung saan lang yung pwede sila at saan lang sa tingin nila na yamado sila, yun lang ang kailangan, mga bossing. Eto po, yari, tagilid. No? Hilo na sila dyan. Pagka kay Kibuloy, hindi gumagana ang justice system. No? Binubrutal lang si Kibuloy. Pinag-iinitan lang si Kibuloy. Oh. Pagka naman kay dating Pangulong Duterte, bakit papasok ang ICC? Maayos naman ang judicial system ng Pilipinas. Ang gulo nyo. Ano? Hilong-hilo na ba kayo dyan? Ay, Diyos ko, Lord. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan, na bulag na itong mga ito. Hilo na kung ano ang paniniwalaan nila, mga bossing. Hindi na malaman kung ano ang mga sasabihin ho nila. Sabi ni Erwin Barela, astang above the law, sina Digongyo, Duterte at Kibuloy. Totoo po, mga kababayan. Yung tipo bang kailangan yung gusto lang nila ang mangyayari? Kaso mga bossing, administrasyong Marcos na, hindi na sila yung nakaupo ho. No? Itinatama na ho. No? Binibigyan boses na ho lahat, mga kababayan. Boses ng mahihirap. Kaya yung sinasabi ni Kibuloy na pinag-iinitan lang ako niyan. Oh. Sa pulsi ano dun? Sa pulsi Digong dun. No? Baka sabihin ng ICC, o tingnan mo, sinabi ng best friend mo. Mismong sinabi na ng best friend mo na hindi gumagana. Oh, kunin ka na namin. Sabi nga di ba? Kung sakaling mapatunayan si Rodrigo Duterte, mga kababayan, na siya ay guilty, 10 taon lang naman. No? 10 taon lang naman daw ho ang pagkakakulong. So, 80, mga bossing, lalabas na din yan. Kung makakalabas agad-agad. Siyempre, 10 taon minimum ang ibig sabihin doon. Di ho ba, mga kababayan? Ayokong mag-like. Di ako shoutout. Lumaki sa farm. Si ata ito? Si Mayor Go. Ayokong mag-like. Di ako shout out. Oh. Anyway, dumako tayo mga bossing. Dito kay Roque na muna.